panahon kasi natin ngayon, ang alam na lang natin ngayon, kung mag-relay ka lang sa New Testament, ang alam na lang natin, Redeemer, si Jesus Christ as Redeemer, di ba? Ganun lang kasimple. Pero hindi natin alam yung depth, yung lalim nung ano na yun sa mata ng Panginoon. Sa Old Testament, kaya nga ang sarap mag-aral na lahat ng mga tinuturo ng New Testament ay titignan mo in the light of the Old Testament. Mas makikita mo yung beauty, yung wonders. Mas makikilala mo yung Diyos mo na sinasamba. Mas magkakaroon ng meaning yung lahat ng terminology na ginagamit natin ngayon sa New Testament. For example, yung faith, yung salvation, redemption, etc. and etc. So, dito kasi pag naintindihan ninyo yung konsepto ng kinsman's redeemer, na hahatiin natin yung talakayan, ngayon yung first part and then sa susunod na schedule ko yung second part. So, napakaganda kasi ng mga narrative dito. At dito makikita natin na kung ano yung lalim ng ating relationship sa ating Diyos. Tayo kasi minsan as man, as a fallen creature, tinitingnan lang natin minsan yung salvation sa ating side lang. Natin tinitingnan ito sa general counsel ng ating Panginoon. So makikita natin ito sa kwentong ito ng kinsman's redeemer, sapagkat dito madidisplay yung wisdom ng Panginoon. Minsan, pag pinag-aralan mo kasi yung Old Testament, parang kung titignan mo ang kwento, parang umiikot na sila lang. Parang sila lang yung mga karakter doon. Nag-i-struggle sila, they keep on struggling para makamtan nila yung mga bagay. Pero ang lahat pala ng ito ay nakabalangkas na sa manifold wisdom ng Panginoon sa kanyang eternal counsel. Sa kanyang creative purpose na ka-declare na ang lahat ng bagay. At dito makikita ninyo yung mga principles ng predestination, ng foreordination na nagkakalakip-lakip ng lahat ng bagay na ganun pala yun. Kung titignan mo yung mga kwento ng buhay natin, anumang mga struggles meron tayo, pag tinignan mo yan sa eternal counsel ng Panginoon, bahagi lang pala siya ng isang napakagandang plano ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Ngayon, pag sinabi mong redeemer, alam naman ninyo ang salitang redeemer, hindi po ba? Manunubos. Yan. Sa may Bible, mas maganda kasi mas dinitalya niya kung ano ang ibig sabihin ng redeemer Kinsman. Ano ibig sabihin ng kinsman? Kasi hindi na natin ito ginagamit sa panahon natin ngayon. Hindi na natin ito terminology. Ang kinsman ay kamag-anak. Sa may Bible, yung salitang kinsman, bagamat ito ay kamag-anak, pero ito ay tumutukoy sa nearest kin, yung pinaka-closest, pinakamalapit na kamag-anak. Okay, ayan po yung ibig sabihin ng kinsman's redeemer. Ngayon, pag-usapan naman natin muna ang ating Panginoong Yesus bilang redeemer. Minsan, limited yung ating knowledge about yung ginawa ni Christ sa atin sa redemption. Sa may Bible, ay mas hindi lamang yung tinubos tayo ng Panginoong Yesus sa ating kasalanan Hindi lang yun Kung hindi, tayo po ay tinubos ng Panginoon sa kuko ng kamatayan. Sabi po ito po Old Testament sa Hosea. I will ransom them, kasi ang salitang redeem is also ransom. Alam naman ninyo yung salitang ransom, ginagamit yan pag yung tinubos na ibinayad. I will ransom them from the power of grief. So ang pinag-usapan dito yung kamatayan. And I will redeem them from death. So yung salitang redemption pala, hindi lang to limited sa idea na tinubos ka sa yung kasalanan, pati sa kapangyarihan ng kamatayan. Alam naman natin, lahat ng tao ay merong fear of death. And it was written in the book of Hebrews. Kaya si Jesus ay namatay sa cross upang tayo ay palayain sa kapangyarihan ng kamatayan.
Okay? So ngayon, kaya nga sabi roon, ang declaration dito, si Jesus daw, pagdating ng panahon, kasi ito, Old Testament pa to, hindi pa revealed si Christ, ano? Si Christ daw, pag dumating, ito yung mangyayari, "Oh, that I will be your plagues." Alam naman ninyo kung ano yung salitang plagues, salot. Si Jesus ang magiging salot sa kamatayan. Doon sa kinakatakutan ng tao na kamatayan. Kasi ano ang kamatayan? How do you define death? Death is a mockery of life. Tignan ninyo, di ba? Ang tao, nung kanyang kasibulan, ang gwapo-gwapo niya, ang kisig-kisig niya, ang ganda-ganda niya, maaaring siya ay makapangyarihan, prinsipe. Pero pag namatay siya, ano mangyayari sa kanya? Mabubulok doon sa may lupa. Uuudin siya. It is a mockery of life. Sabi niya, "Oh, death, I will be your plagues. O grave, I will be your destruction." So yun palang ginawa ng Panginoong Yesus during redemption. Pity is hidden from my eyes. And then in the New Testament, okay, according to Apostle Peter, knowing that you were not redeemed with incorruptible things, like silver and gold from your aimless conduct received by tradition from your father, but by the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. And another verse in 1 Timothy, according to Paul, "There is one God and one mediator between God and men, the man Jesus, who gave himself a ransom for all to be testified in due time." Ngayon, meron tayong tanong dito para sa ating lahat. At kailangan nating masagot ito. Bakit ba kinakailangan para sa Panginoong Yesus na iligtas tayo? Sino ka ba? Are you special to Him? Are you related to Him? Di ba? Kaano-ano ka ba niya? Di ba? Kasi minsan tayo, ang mga tao ngayon, meron na siyang notion na yung tinatawag na feeling entitled. Dapat nanampalataya kay God, anak niya ako, dapat ibigay niya lahat sa akin. May ganun tayong idea, no? Nakikita ko, naririnig ko mismo yan sa maraming mga Kristiyano. Ngayon, ang tanungin natin, sino ba tayo? Tayo mga kapatid, Gentiles tayo eh. Alam niyo ba kung ano ang Gentiles? Ang Gentiles ay hindi kasama sa mga people of God. They are out of the covenant, outsider. Yan ang Gentiles. Hindi tayo trained, nung wala pa tayo sa Panginoon, hindi tayo trained sa ways ng Diyos. Hindi natin kilala ang Diyos. We have no hope. We have no future. We have no salvation. And we are outside the commonwealth of God. According to the gospel. So, ito pong, kaya nga dito makikita ninyo mga kapatid na sa Old Testament kasi, ang redemption ay para lang sa kamag-anak. So ngayon makikita niyo yung beauty, no? Tayo kasi Gentile tayo eh. Ano bang ginawa ng Panginoon sa atin? According to the gospel, inadapt tayo ng Diyos. Through Christ. Naiugpong tayo kay Kristo. Kailan tayo naging anak ng Diyos eh? Di ba? Kaya huwag niyo kakalimutan po yan. Kasi sa may Bible, according to the law of God, ang redemption ay para lamang sa kamag-anak. Kaya nga, napakagandang pag-aralan ng Old Testament eh. Kasi mas makikita ninyo ano ba yung mga ginawa ng Diyos sa atin ngayon, mas ma-appreciate ninyo pag binalikan ninyo ang Old Testament. Ngayon, ang salitang redeem ay sa wikang Hebreo is goel. Okay. Minsan, sabi sa may
In ancient Hebrew custom, it refers to a kinsman redeemer. So, anybody sa family po pwedeng maging kinsman's redeemer. Basta as long as siya yung next of a kin, yung subsunod. May mga protocol yan, may mga in-establish si God na rule. Sino yung magiging kinsman's redeemer? A person with specific legal po ito legal. Sinet ng Panginoon. Covenantal, pag sinabi mong covenantal, meron itong bond. A very strong bond. Kaya nga, ngayon kasi sa atin, di na ganun ngayon eh. Di na alam itong mga bagay na to. Modern times na tayo. Pero ito yung tinakda ng Panginoon para sa kanyang bayan and family responsibility. So, lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon na yung kamag-anak mo, yung second cousin mo, medyo malayo na yan eh. Di ba? Kasi nagiging isolated na, nagkakahiwa-hiwalay na yung mga families because of their sin. Nagkakaroon na ng separation, isolation. Pero sa kanila, talagang they are bound by God na mayroong kang, kapag ikaw kamag-anak ka, mayroong kang responsibility sa kamag-anak mo. They are bound by the laws of God, by the covenant of God. They have responsibilities, rights, duties, including avenging of murdered kings. Kunyari, noon kasi sa Old Testament, napansin niyo yung batas noon, eye for an eye, tooth for a tooth. Pag buhay ang kinuha, buhay ang kapalit. So, kunyari, napatay yung kamag-anak mo, talagang set by the law of God, yung kamag-anak ang magbibigay ng justice. Sila yung magbibigay ng justice. Kukunin nila yung buhay nung napatay nilang kamag-anak. Sila yung mga avengers of blood. Okay? So ngayon, kunyari, kaya nga nagpagawa si God ng cities of refuge. Yung cities of refuge ay doon tatakbo yung nakapatay kung siya ay innocent. Kasi hahabulin siya ng kamag-anak. Papatayin siya ng kamag-anak. Nagpagawa si God ng 6 na cities of refuge, naka-deploy ito doon sa may bayan ng Israel. Takbuhan ito ng mga innocent na murderer. Tatakbo sila doon. Kunyari, nagpapalakol sila ng puno. Accidentally, lumipad yung head ng axe. At tumama ito doon sa tao sa katabi. Napatay. So, innocent siya. So, according to the law of God, kailangan siya mamatay. Kasi yung nakaset sa Israel hahabulin siya ng mga kamag-anak. Pero siya ang gagawin niya, nag-provide si God ng refuge. Kailangan tumakbo siya. Tumakbo siya ng matulin. Hanggang sa makarating siya sa cities of refuge na sinet ng Panginoon at doon hindi na siya magagalaw. Hanggang sa doon siya lilitisin. Yung mga Levites doon, mga judges Ganyan ang mga function ng mga priest noon. Sila na rin yung mga judge. Bukod sa avenging, ang isang trabaho pa ng Redeemer, ng kinsman's Redeemer, ay yung i-redeem, kunyari yung kanyang kamag-anak ay nalubog sa utang, naghirap sa poverty. So ngayon, yung nearest, yung kinsman, pwede niyang tubusin yung kamag-anak niya mula sa slavery, kung naibenta niya yung kanyang sarili o kanyang pamilya dahil sa kahirapan, at i-buy back yung kanyang mga property. At makikita niyo itong beauty na to, especially sa sunod na talakay natin sa kwento ni Ruth. Okay. And then, finally, yung papakasalan mo, kunyari, meron kang kamag-anak, ito ay according to the nearest kin, namatay yung kamag-anak mo, kunyari, kapatid, namatay yung lalaki, hindi siya nagkaroon ng anak doon.
Ang ibig sabihin nun, mapoforfeit yung kanyang lineage. Mapuputol. So responsibility ng kinsman's redeemer na i-assume niya yung duty ng kanyang namatay na brother. Yamang siya yung nearest kin. Pwede pa bang humingi pa ng mas mainit dito? Okay. Nearest kin, kailangan na maiano siya. Papakasalan siya according to the law as long as siya ay single. Okay, so para lang mag-continue yung lineage, wag mapuputol kasi pati inheritance kasi mapuputol eh. May mga inheritance sila. Lahat ng mga Israelites ay lahat sila tagapagmana. Meron silang mga portion at ayaw ng Diyos na mapuputol yung kanilang mga inheritance. Nakikita niyo yan sa may kwento ng Ruth sa sunod na topic natin. So ngayon, at hindi lamang yon, pati yung pangalan ng pamilya mapuputol. Ano yung nasa likod ng mga ito? Kasi hindi nila alam kung saan lilitaw yung Messiah. Alam nilang lahat na yung Messiah darating. Alam na nila kay Abraham pa lang alam na nila yan eh. Pero wala silang idea kung sinong tribe. Kaya bawal maputol ang linya. Kaya naglagay si God ng ganung batas. Okay? Hindi to incest. Hindi to kasalanan. Sa atin ngayon, awkward na yon. Sa generation natin. Pero sa panahon nila noon, it is lawful. They were bound by the laws of the covenant. Okay. So tingnan ninyo, no, yung batas. If one of your brother becomes poor and has sold some of his possession, and if his redeeming relative, ito yung kinsman, comes to redeem it, he may redeem what his brother sold. So yan po yung trabaho ng kinsman's redeemer. Or if the man has no one to redeem it, but he himself becomes able to redeem it, so ibig sabihin nakarecover siya financially. Nakarecover siya. Then let him count the years since its sale and restore the remainder to the man whom he sold it, that he may return to his possession. So, pag nakarecover siya, pwede niyang bayaran ano man yung nawala sa kanya. Pangalawang option yon. Pangatlong option, kung hindi talaga siya able at walang kinsman's redeemer, maghihintay siya ng 50 years doon sa Jubilee year. Kasi sa Jubilee year, na ito ay nag-reset every 50 years. Lahat ng slave ay i-release. Lahat ng utang ay i-release. Walang bayad yun. Kasi nag-declare si God mismo ng Jubilee. Napag-aralan na natin dito yan, yung Jubilee. So ngayon, yun yung tatlong option para maibalik sa iyo yung inheritance mo o yung property mo o makalaya ka from slavery. Okay? So meron tayong ganito ang isinet ng Panginoon according to God's justice. Ito ay hustisya ng Diyos. Okay? Sa modern world, pag naisanla mo ang iyong property, forfeited na yan. Kahit nga pag nabenta mo, lalo na yung banking system natin, tyrant yan. Kukunin niya talaga ang iyong property. Walang mercy yan. Okay. So ito ay godly community, godly society na sinet up ng Panginoon. Hindi tayo familiar sa levirate marriage. Ito po yung matagal nang ino-observe, itong levirate marriage. Ito ay part ng kailang batas na if brothers dwell together and one of them dies and had no son, the widow
of the dead man shall not be married to a stranger. Kasi bawal yung stranger. Kailangan magpatuloy yung lahi nun kahit namatay na yung ang lalaki. Kung siya ay childless, may provisions ng Diyos. The widow of the dead man shall not be married to a stranger outside the family. Her husband's brother shall go in to her and take her as wife. So, yun yung tinatawag na levirate marriage. Ito ay saklaw, yung lalaki, yung nearest kin, ang magiging redeemer, kinsman's redeemer, i-redeem niya yung kanyang kapatid. To perform the duty of a husband. Kanyang husband na namatay. And it shall be that the firstborn son, which she bears, will succeed to the name of his dead brother. So, ibig sabihin, for example, si Brother Rodel, meron siyang, siya yung asawa ni Sister Che. Kunyari lang, ha? Kunyari lang. Si Brother Rodel, siya yung panganay, at meron pa siyang may mga dalawa pa siyang kapatid. Kunyari, nawala si Brother Rodel, yung kapatid niya na susunod, yun yung nearest kin. Ang mag-a-assume ng responsibility. Pag nagkaanak siya doon, papakasalan niya yun. It is a legal matter yan. Papakasalan niya yun. Hindi yun adultery. Papakasalan niya yung kanyang hipag, yung kanyang unang anak, ay hindi magbe-bear ng pangalan ng kapatid ni Rodel, kundi ipangalan ni Rodel. Kasi naputol yun eh. Kailangan magpatuloy yun according to God, to God's law. Okay? So, yun po yung idea nun. Para ma-redeem. So, that his name may not be blotted out of Israel. So, yan po yung batas ng Panginoon. Para hindi mabubura yung pangalan niya. Ngayon, meron tayong, pag kunyari, ayaw ng kapatid ni Rodel na i-assume yung duty niya. Duty niya sa Panginoon eh. Ayaw niyang i-assume. Ngayon, anong mangyayari? But if the man does not want to take his brother's wife, then let his brother's wife go up to the gates to the elder and say, my husband's brother refuses to raise up a name to his brother in Israel. He will not perform the duty of my husband's brother. So anong gagawin ngayon ng mga elder? Siyempre, ito ay court case na ito. So yung mga elders of the court, sila yung parang lumalabas na mga local trial court. And then, ipapatawag yung brother. And then, sasabihin, kailangan i-confirm nung brother na sa harapan ng mga elders na ayaw niya yung duty na yon. So the elders of the city shall call him and speak to him. If he stands firm and say, I do not want to take her. Ayaw ko sa kanya. Ayaw ko sa kanya. So, anong gagawin ng babae? According to the provisions of the law, then his brother's wife shall come to him in the presence of the elders and remove his sandals from his foot. Spit on his face and answer and say, so it shall be done to the man who will not build up his brother's house. Kakaibang batas, And his name shall be called in Israel, the house of him who had his sandal removed. So nakakahiya po yan. Kasi ikaw umiwas ka sa responsibility, sa obligation mo as Christian. Okay? So ito, parang kung titignan mo, parang tayo-tayo lang, yung batas ng Panginoon. But it serves the eternal purpose of God. Ngayon,
Ganon po yung justice na sinet ng Panginoon para sa balo na hindi nagkaanak. So ngayon, merong actual account ito na nangyari. Kilala ba ninyo si Judah? Si Judah ay isa sa mga 12 tribes. Isa sa mga anak ni Jacob. Sa kanila nagmula yung lahi ng Israel, yung 12 tribes na yan. Si Judah, etong account na ito ay nangyari to after nung ibinenta nila si Joseph, yung kailang kapatid, dahil sa inggit. Di ba? Binenta nila yung kailang kapatid at tinang kanilang patayin. O yan, no? Etong, alam nyo ba ang patriarka, hindi sila mga God, hindi mo masasabi sila yung talagang godly kung titignan mo sa nature nila. Mga sinful sila eh. Sinful sila. Kita mo yung ginawa nilang injustice sa kailang kapatid. Pero despite ng mga struggles ng tao, despite ng mga injustices na ginagawa natin, there is God. There is God na ina-accomplish niya yung kanyang eternal purpose, regardless of who you are. Yan po ang beauty ng gospel. Regardless of who we are. So, kaya nga, etong ating pananampalataya, it's not about us. It's about Him. Na nakapangyayari sa lahat ng bagay. Tayo bilang mga fallen creatures ay tinitignan natin yung ating buhay, yung mga struggles natin in our own perspective. Pero kung titignan ka sa eternal plan ng Panginoon, it was beautiful. It is beautiful. Okay. So, matapos nilang ibenta si Joseph, etong si Judah ay nagpunta doon sa land of Adulamite. Malapit ito sa Hebron sa may South Canaan. Tatandaan nyo nung panahon na yon, bagamat yung land of Canaan ay ibinigay na kay Abraham, pero after 500 years pa, bago nila ito nag-take possession ng panahon na nila Joshua. Napag-aralan natin dito yan. So, nung time na yon, so yung mga anak nila doon na namuhay sa Kanaan kasama yung mga Canaanite. Alam naman ninyo kung gaano kasama yung mga Canaanite, di ba? Especially in sexual immorality. Yan ang salient feature ng kailang sinful act. Etong si Judah, kumuha siya ng napangasawa na Canaanite. At nagkaanak siya doon. So, ang pangalan ng kanyang asawa ay si Shuha. Shuha, hindi po Suha, Shuha. Okay. So, nagkaanak siya ng 3. Ang pangalan ng kanyang anak na panganay ay si Er. Yung pangalawa si Onan. At yung bunso ay si Shelah. So, ngayon, sabi po ng Bible, dahil nga they live in Canaanites, in the presence of Canaanites, mga wicked people. So, yung kanyang panganay, siguro na-adapt yung culture ng mga Canaanites. At ang sabi ng Bible, wicked in the sight of the Lord, si Er. Kaya pinatay niya. Patandaan ninyo, ang ating Diyos, na pag-aralan natin ito ng mga nakaraan, ang ating Diyos is a merciful God, a God of justice. Ang haba ng kanyang mercy and compassion, na bago niya hatulan ng isang tao o ang isang bansa, ay nandoon lahat ng kanyang mercy and grace. Kaya I do believe, mahaba ang, hindi lang basta, kasi ito, short narrative lang ito shortcut ito Pinatay ng Panginoon si Er. Ibig sabihin, wicked talaga. Umabot sa sukdulan yung kanyang kasamaan, kaya pinatay siya ng Panginoon. Siguro, hindi na kasi naikwento dito, no, sa aking assumption, sa aking palagay, ay na-adapt niya yung culture ng Canaanites. Kaya nagalit ang Panginoon sa kanya at pinatay siya. Bagamat siya ay anak ni Judah. Okay. And then,
ang sabi ng kanyang tatay na si Judah, dahil alam nila yung batas ng levirate marriage, sabi niya kay Judah, Onan, pakasalan mo yung hipag mo para magkaroon ng heir, para wag maputol ang linya. Para magkaroon pa rin yung pangalan ng kuya mo, dadaloy pa rin. So, anong ginawa ni Onan? But Onan knew that the heir would not be his, and it came to pass when he went into his brother's wife, that he emitted on the ground. Ang tawag natin dyan, withdrawal eh. Sabi nila, masama daw yung withdrawal kasi unbiblical daw. Pero hindi withdrawal ang pinag-uusapan dito. Hindi withdrawal ang pinag-uusapan. That he emitted on the ground lest he should give an heir to his brother. So yun ang reason. Dahil ayaw niya doon sa batas na itinakda ng Panginoon. It is a rebellion against God, against the purpose of God, against God's eternal counsel. Yun yung reason. Sa isip-isip niya siguro, hindi ko naman anak yan eh. Pangalan, magiging pangalan ng ano yun, hindi naman niya magbe-bear ng pangalan ko. Pangalan niya ng kuya ko. Kaya ayaw niya doon. At sabi ng Bible, ito ay displeasing in the sight of God. Kaya pinatay din siya ng Panginoon. Alam natin, sabi ko nga kanina, hindi basta-basta pumapatay ang Panginoon ng ganun-ganun lang. Ibig sabihin, evil talaga sila. Ayaw talaga nila sa lordship ng Panginoon. Okay. So ngayon, iisang anak na lang na iwan. Di ba? Yung bunso na lang ni Judah na medyo binatilyo pa nung time na yon. Then Judah said to Tamar, his daughter-in-law, remain a widow. Manatili ka lang munang widow in your father's house until Shelah, my son, grows up. Pero hindi totoo yung sinasabi niya. Ayaw niya talagang ibigay yung kanyang nag-iisa na lang na anak. Kasi baka mamatay din. Kasi lahat ng napapangasawa niya na mamatay. May pamahiin siya. Hindi niya alam na ang reason kaya pinatay yung dalawang anak niya kasi evil. Ayaw nila sa lordship ni Christ ng Panginoon. Okay. So ito ay deception. So ito namang poor Tamar, yung kanyang asawa na Canaanite din kasi sa Kanaan sila. So Canaanite din itong si Tamar. So ngayon, naghintay ngayon siya. Naghintay siya ng mahabang panahon hanggang sa maging able na. Sa kanila kasi 20 years old yung able nang to fight. Pwede na mag-join sa army. Siguro yun ang measurement nila ng o pwede nang mag-asawa o I do not know. Pero hindi na sinabi ng Bible yon. Pero definitely, nung time na yon, hindi pa po pwedeng mag-asawa si Shelah kasi bata pa siya. Okay? So naghintay si Tamar kasi yun yung batas eh. Ngayon, lumipas sa mga panahon, naghintay itong si Tamar. At alam niyang binata na yung kanyang bayaw na bunso, hindi pa rin binibigay ng kanyang biyenan. Kaya may nakapagbalita sa kanya. Kaso nung time na to, namatay na yung asawa ni Judah na si Shua. Namatay na siya. So balo na si Judah. Ngayon, nagpunta si Judah doon sa sa isang kaibigan niya sa Timna, para ipashare niya, pagupitan niya yung yung mga tupa nila, papashare. So, nagpunta siya doon para pagupitan yung kanyang mga tupa. And then, may nagbalita kay Tamar. Sabi kay Tamar, it was told to Tamar, behold, your father-in-law is going up to Timnah to shear his sheep. So, she removed her widow's garments and covered herself with a veil.
and wrapped herself and sat in the gateway of Enaim, which is on the road of Timnah. For she saw that Shelah had grown up and she had not been given to him as a wife. So nakita nyo, no? Iyon ang reason. Kasi ito yung kwento. Patay na yung kanyang asawa. Patay na rin yung ikalawang anak ni Judah. Yung bunso, ayaw ibigay ni Judah. Ngayon, sino na lang ang next ni Reskin? Si Judah. Ayaw mong ibigay yung anak mo. So, ikaw ang tatarget. Ikaw ang susunod. So nag-dress itong si Tamar, hinubad niya yung kanyang widow's garment, nagsuot siya ng veil, nagbihis siya na parang prostitute. At kasi doon, siyempre sa Kanaan, may mga temple prostitute sila kasi alam niyo yung Kanaan ay kilala sa immorality. So may mga temple prostitute sila doon. Nag-disguise, pero hindi talaga siya prostitute Nag-disguise lang siya para ma-resolve yung kanyang issue. So ngayon, eto na, pumwesto doon sa road si Tamar at napagkamalan siyang prostitute ni Judah. So kinausap siya ni Judah, gusto kong magtalik tayo. Sabi ni, nagpanggap naman si Tamar, ano ang kabayaran? Bibigyan kita ng isang batang kambing. Wala siyang dalang kambing. So, pagkatapos nung kanilang pagtatalik, ano ang pledge? Humingi si Tamar ng pledge. So, ang pledge sana binigay ay yung kanyang yung seal, yung pantatak nila nung unang panahon, yung kanyang staff, okay, seal, yung cord, at saka yung kanyang staff. Yun ang hiningi niyang token, kasi nakaprint doon yung mga pangalan nila. Kasi pati sa may sandals na nakaprint yung mga pangalan nila Kaya yun yung identification, yun yung ID nila nung unang panahon. Okay. So, binigay naman sa kanya ni Judah, not knowing na manugang niya pala yung kanyang katalik. Nakakala niya prostitute. Ngayon, nagbuntis ngayon ito, si Tamar. So, umalis na siya, umalis na si Judah, tapos pinabalik niya yung kanyang kaibigan, basta may kaibigan niya, para i-deliver yung kambing. Kaso wala na doon si Tamar. Kasi bumalik na si Tamar sa kanyang pagdi-disguise. So ngayon, nabalitaan niya na nagbuntis after 3 months. Nagbuntis si Tamar. Galit ngayon si Judah. Sabi niya, ano yung sabi niya gano'n na, your daughter-in-law Tamar has played harlot. Behold, she is also with a child by harlotry. Sabi ni Judah, dalhin niyo siya sa akin at susunugin natin siya. Nakita niyo yung pagiging judgmental natin, Ganyan tayo mga tao. Napakadali nating humusga, pero minsan hindi mo alam, ikaw pala yun. Ikaw pala yung culprit. So ngayon, dinala nila si Tamar. Buntis nga, 3 months. Ngayon, sabi ni Tamar, ako ay nagdadalang tao sa lalaking nagmamay-ari nitong seal, nitong cord at nung tungkod. So, in-examine nila. Na-identify ni Judah na siya yun. Nakita niyo yung paano binindicate ng Diyos yung kwento ni Tamar? Kasi, lumabas pa yung hypocrisy. Lumabas yung hypocrisy niya. Naanakan niya pa yung kanyang manugang, bawal yung sa batas
Naanakan niya. Inamin niya eh. So Judah acknowledged them and said, "She has been more righteous than I," sabi ni Judah, "because I did not give her to Shelah my son." Ako ang may kasalanan. Dahil nilinlang ko siya sa takot ko na baka mamatay din yung anak ko. At nung dumating na yung time na binata na yung anak niya, hindi niya pa rin binigay. So nakita nyo no, yung minsan akala natin mga personal struggles lang natin. Pero si God, yung predestination ng Panginoon, ang nagpe-prevails. Amen? It is the vindication of God for Tamar. Tapos nung ma-recognize ni Judah yon, hindi niya na ulit sinipingan yung kanyang Kasi hindi naman niya po pwedeng asawahin yun kasi nga, manugang yun eh. Bawal yun sa may batas eh. Bagamat balo na siya. Hindi niya na sinipingan kailanman si Tamar. Pero yun ay isang lesson sa kanya na hindi siya po pwedeng tumakas sa Panginoon parang si Jonah, yung topic natin nakaraan. Hindi ka pwedeng tumakas sa Panginoon, sa purpose ng Panginoon. Ngayon, eto na. And it came about that she was giving birth. And behold, there was twins. Kambal. Ngayon yung unang lalabas ay siya yung panganay. Naalala nyo si Esau at saka si Jacob. Di ba? Si Esau yung panganay kasi siya yung unang lumabas. Si Jacob yung huli, pero nakahawak sa paa. Di ba? Kaya tinawag siya supplanter. Ngayon, di lumabas na yung kamay. Ang ginawa ng kumadrona, nilagyan niya ng red na tali para ma-identify niya na ito yung panganay. Pero habang inihila niya, yung braso, biglang dumausdos yung ikalawa. Sabi niya nga, "What a breach you have made for yourself." Kaya pinangalanan niya siyang Perez. Na ang ibig sabihin, it is a breach. Di ba? Ang selection ng Panginoon, ang election ng Diyos is consistent. Naalala niyo sa anak ni Abraham. Ang panganay si Ismael, ang pinili niya si Isaac. Sa anak ni Isaac, ang panganay ay si Esau. Si Jacob ang pinili ng Panginoon. Hindi, tatandaan niyo ang pagpili ng Panginoon ng kanyang election ay hindi nakabase sa legitimate right ng tao kung hindi sa election ng Diyos. Sino yung pinili ng Panginoon? Kaya rito, ganoon din ang nangyari. Bagamat, yung may tali kasi pinangalanan siyang Sarah. Yung biglang lumusot ay si Perez. Siya yung pinili ng Panginoon. At ano yung significance ng lahat ng kwentong ito? Anong significance? Kailangan kasi nating makita si Jesus Christ dito. Hindi lang ito kwento nila ng mga patriarka, but it is about Jesus Christ, the true kinsman's redeemer. Ngayon, ano yung significance? Yung transcendence purpose ng Panginoon. Yung tinatawag niyang creative purpose. God has chosen the tribe of Judah to be the lineage where the true kinsman's redeemer will appear. So, yun po yung transcendent reason, purpose, kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Tignan ninyo yung genealogy ni Jesus Christ sa may book of Matthew chapter 1. Pag open nyo ng Matthew, nakikita nyo yung genealogy ni Jesus Christ. At itong genealogy na to ay kukumpletohin natin sa sunod natin topic. Okay. So ngayon ito, tignan ninyo. So saan nang galing si Jesus? Una kay Abraham, sumunod si Isaac, sumunod si Jacob, sumunod si Judah, sumunod si Perez.
Lahat sila ay elected ng Panginoon. Hindi sila naisama dyan sa genealogy ni Jesus Christ dahil sila yung mga magagaling na mga tao, hindi dahil sila yung mga panganay, hindi dahil sila yung merong rightful claims, kung hindi sila yung mga taong walang rightful claims. Tulad natin. Wala tayong rightful claim sa Panginoon. Kung hindi pinili lang tayo ng Diyos beforehand. Okay? Yan na po si Perez, na anak ni Tamar. Tapos, si Hezron, Ram, Aminadab, Nashon, Salmon, at Boaz. Yan. Yan yung ating pag-aaralan next sa sunod na meeting natin. The story of Ruth and Boaz. Napakagandang kwento about Kinsman's Redeemer. Okay? So dito makikita natin yung beauty ng gospel ng Panginoon. Kung paano si God ay nag-provide ng salvation para sa atin. Ginamit niya itong mga taong ito ng mga makasalanan. And yet pinili ng Diyos. Amen? Yan, ganyan tayo actually. Tayo ay mga Gentiles. Pinili ng Panginoon. Hindi dahil tayo ay mga karapat-dapat, kundi tayo ay mga taong hindi karapat-dapat. Wala sana tayo dyan. Wala sana tayo rito ngayon. Amen? Naririto kayo ngayon dahil pinili kayo ng Diyos. It is a divine election. Yan yung tinatawag na predestination ng Diyos. Si God ang nag-orchestrate ng lahat ng bagay since the time began. Now, ano-ano yung mga lessons na matutunan natin dito? Unang-una, nakita natin dito yung justice ng Diyos. God is a God of justice. Anumang manipulations ng tao, si God pa rin na magpe-prevail. Amen? Anumang injustice ang mangyari sa atin sa mundong ito, si God pa rin na magbe-vindicate. Nakita natin yan kay Joseph. Binindicate ng Diyos si Joseph. Nakita natin sa may kwento ni Tamar, binindicate siya ng Diyos at marami pang iba. Tatandaan ninyo, our God is a God of justice. In-expose niya yung hypocrisy ni Judah. In-expose niya yung kanyang disobedience. Yung kanyang failure to comply yung kanyang covenantal duties para sa kanyang manugang. Nag-prevail pa rin ang purpose ng Panginoon. Amen? Masaya ba kayo doon sa Diyos natin? And that is the God of the Bible. God of justice. Pangalawa, anong natutunan natin? Yung grace and mercy ng Panginoon. Isipin ninyo, sino si Tamar para maisama sa lineage? Canaanite, Gentile, tulad natin, na-incorporate, na-i-integrate sa household of God. Tignan niyo si Tamar. In-embrace niya yung faith ng kanyang asawa. Yung faith ng Israel, in-embrace niya eh. Naniwala siya, yung preservation ng seed, kasi lilitaw doon ng Messiah. In-embrace niya eh. Tinayuan niya, pinaglaban niya yun eh. Tama po ba? Kung walang faith doon si Tamar, laging pinipili ng Panginoon. Tatandaan ninyo, kaya tayo naging matuwid because of faith. At si God din, regalo din ng Diyos sa atin ang faith. Amen? Siya ay inadapt ng Panginoon, in-incorporate kasi ang theological terminology dyan is adoption. Inadapt tayo ng Panginoon. Kaya tayo naging kamag-anak ng Panginoong Yesus. Kasi kung hindi ka kamag-anak, bakit ka tutubusin niya? According to the law, in fulfilling that law. Okay?
na-incorporate yung Canaanite woman sa lineage ng mga righteous para mapulfill yung prophecy na lilitaw yung Messiah. Okay? Pangatlo, it is God's providence. Si God ang nagbalangkas ng lahat ng ito. Naihanda na nito ng Panginoon pa. Providence ng Diyos yung ating salvation. Hindi tayo ang nag-work out nito. Kasama ito sa ibinigay ng Diyos sa atin. At ito ay tutuparin ng Panginoon. Panghuli, dito, kitang-kita natin yung eternal counsel ng Panginoon. At ito yung pinakamaganda, no, na ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, minsan tinitignan lang natin yung ating mga buhay sa ating mga individual na kalalagayan. Yung mga struggles natin sa may buhay, ganyan natin dinidepend minsan ng buhay natin eh. Pero kung titingin ka sa may grand perspective ng plano ng Panginoon, lahat ng ito ay para sa kapurihan ng Panginoon. Ginamit niya pati mga masasamang mga tao, yung mga masasamang lahi. Tamo si Judah, hindi naman righteous si Judah eh. Yung ginawa nila sa may kapatid niya, fresh na fresh pa yun, hindi niya pinagsisihan yun. Yung injustices niya sa kanya manugang, puro mga unrighteousness yun. And yet, dahil sa election ng Panginoon, pinili niya pa rin yung lahi na yon kung saan lilitaw yung Messiah. Amen po ba? And that is the God of the Bible. Ang end ng lahat ng ito, ang culmination ng ating pananampalataya, ay muling babalik si Jesus Christ. Kukumplituhin niya yung kanyang trabaho. At dadalhin niya tayo sa kaluwalhatian. Sapagkat iyan ay naitatakda na ng Panginoon. Wala makapagkatwart sa purpose ng Panginoon sa kanyang itinakdang salvation para sa ating lahat. Regardless of who we are. Kasi ang siniserve ng Panginoon yung kanyang eternal purpose. Yung kanyang eternal counsel. He will sustain us lahat ng bagay. Sabi nga sa 2 Peter chapter 1, na i-provide na ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan natin for life and godliness. Siya rin ang magsusustain sa atin. The Lord nullifies the counsel of the nations. He frustrates the plans of the people. The counsel of the Lord will stand forever. And His plans, the plan of His heart, from generation to generation. Remember this and stand firm. Remind it and recall it to mind. You transgressors, remember the former things of old. For I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. Declaring the end from the beginning, and from the ancient times, things not yet be done, saying, my counsel shall stand, and I will accomplish my purpose. Calling a bird of prey from the east, and the man of counsel from a far country. I have spoken, and I will bring it to pass. I have purpose, and I will do it. Gagawin ito ng Diyos according to His own zeal. The zeal of the Lord will accomplish all these things. Amen? Itinakda niya yung ating salvation. Tutuparin niya yun. Kukumplituhin niya. Amen po ba? So ito po yung ating ipagpapatuloy sa sunod na linggo. Purihin ang Panginoon sa araw na to.